Pumalag ang mga host ng Itbulaga na sina Tito Soto at Joey De Leon sa kumakalat na balitang nalulugi na umano ang kanilang noontime show. Sa episode ng Itbulaga nitong April 17, naging kontrobersyal ang mga pahayag ng dalawang TV host kung saan pinabulaanan nila ang mga umano'y kasinungalingang kumakalat tungkol sa kanilang programa. Ano ang balitang tinutukoy ni na Tito Sen at Joey? Ayon sa pagsasaliksik ng aming team, nag-ugat ito sa tweets ng Twitter handle na Tsakapuso PH noong April 8. Ito ang mababasa sa tweets. So, may emergency meeting daw ang TV5 at MediaQuest this coming Saturday ayon sa ating kapatid source. Not because of showtime sa GMA, but dahil sa negative earnings nila. 2 months na daw walang kinikita ang TV5 at MediaQuest sa Itbulaga. Dagdag pa ng source, 75% daw ang production cost ng show pero 25% lang ang naibabalik kung saan hahatiin pa ng TV5 51% at TVJ 49% ang kakarampot na kita. Sabi pa, ayaw daw tanggapin ng TVJ ang 49% na hatian. Bukod kasi sa TF nila, maliit lang ang mapupuntang budget para sa show. Ganito rin yata ang issue ng TVJ at ng halos sa siblings. Remember yung nawawalang funds? Bukod pa sa TF, may share pa silang kinukuha na kita ng show. Ang ending, lugi nga naman ang producer. Kaya pala problemado si MVP this past few months. Yun pala ang issue. Dagdag pa nito sa kanyang reply, malakas daw kumabig sa salapi ang TVJ kaya kahit mataas pa ang nakukuhang ratings ng Itbulaga noon, kakaunti na lang ang napupunta sa MediaQuest at TV5 ni Manny Pangilinan. Matapos mag-viral ng tweet, ay bigla namang sumulpot noong April 9 ng isang artikulo mula sa entertainment site na pep.ph kung saan nagtatanong ang isa sa mga writers nito na si Jerry Olea kung may katotohanan ba sa balitang kumakalat tungkol sa Itbulaga. Tanong ni Jerry, totoo kaya na nag-uusap na raw ngayon ang mga producers ng Itbulaga, ang MediaQuest at TVJ Productions dahil sa lumalaki raw na production cost ng naturang noontime show? Totoo kaya ang 75% daw na kinikita nito ay napupunta raw sa production? Doon na raw sila naghahati-hati sa remaining 25%? May nagrereklamo na raw sa producers dahil hindi sila sanay na naglalabas ng pera, hindi kagaya noon na tumatanggap lang sila ng sweldo? Ano kaya ang totoo rito? Kinabukasan, April 10, ay lumabas pa ang isang scoop mula sa Facebook page na may pangalang Kapatid Insider tungkol sa Itbulaga. Mababasa sa post ang kapareho ding balita mula sa Tsakapuso PH at pep.ph. Subalit sa kalagitnaan nito ay mababasa ang isa sa mga dahilan kung bakit tila nalulugi na ang Itbulaga. Ito raw ay ang pagpayag ng noontime show na unti-unti nilang babaan ang singil sa mga advertisers 1 linggo bago umere ang It Showtime sa GMA. Makalipas ang halos 1 linggo ay na-pick up ito ng showbiz vlogger at manager na si Ogie Diaz. Sa video na in-upload ni Ogie noong April 16, napag-usapan din ang umano'y 800 million pesos na utang ng Itbulaga sa dati nitong producer na Tape Incorporated. Bigat ito, hindi nag-i-issue din yung budget na yan nung under pa sila ng Tape Inc. Oo, kaya nga lumobo rin yung utang, di ba, na umabot 800, 900 million. Ay, grabe. Oo, kasi nga yung mga utang din, tapos nakita din dun sa Tape Inc. yung mga paglabas ng mga pera na saan galing to, saan to itinustos o ginastos, yun. Kaya umabot ng gano'n na parang malapit ng umabot ng 1 billion. Kaya nagkautang-utang ang Tape Inc. Kung ito naman, sa TV5, kung ganoon din ang posibleng mangyari, syempre iiwasan na nila yan. Lahat sila mag-a-adjust. Tila napuno na sina Tito Sen at Joey sa balitang kumakalat. Kaya kinabukasan, noong April 17, sa segment na Gimme 5 ng Itbulaga ay nagsalita na ang dalawa. Unang humirit si Tito Sen tungkol sa ipamimigay nilang premyo sa kanilang palaro na kung hindi raw masasagot ng mga contestant ay mapupunta ang 5,000 na premyo sa studio audience. Ngunit kung mainit daw ang ulo niya ay baka gawin niya pa itong 10,000. Ipinaliwanag naman kaagad ng TV host kung bakit niya nasabi ito. Baka gawin nating 10,000 yan later on. Bakit? 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 Aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nanulugi daw tayo. Tayo nanulugi? At magsasara na daw tayo. Ano? Magsasara after 45 years? Ay, sabi ng mga sinungaling. Sino ba yan? Kaagad namang sumabat si Joey at ipinagmalaki ang nabasa niyang fake news na kasama ang Itbulaga sa top 5 longest running TV show sa buong mundo. Para mapatunayan, ano? Naiinggit lang yung mga yan dahil hindi sila kasama sa top 5 longest running TV show in the world. Tila punong-puno na si Joey kaya naghamon pa ito sa hindi pinangalanang programa. Hindi, ito muna ang hamon ko.
Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. Bagamat walang pinangalanan si Joey, malakas ang paniniwala ng madlang people na ang It's Showtime ang tinutukoy niya dahil ito lang naman ang programang magse-celebrate ng ika-15 anibersaryo sa darating na Oktubre. Kaagad namang ipinaliwanag ni Joey kung bakit siya nakapagsalita ng ganoon. Bastusan na kasi labanan eh. Bastusan na siraan. So, walang kwenta. Mag-enjoy lang tayo. Enjoy lang. Umabot muna kayo ng 45 years. Longest running top 5 in the world. Maingit kayo! Sa huli ay ipinagmalaki ni Joey na kasama ang Pilipinas sa pangalang ibinabandera ng Itbulaga sa buong mundo, subalit mayroon daw talagang mga tao na masasama ang ugali na bumabastos sa kanila. Kasama naman kayo dapat doon kasi Pilipinas yung dala namin eh. Bakit kayo ganyan nasasama ng ugali nyo? Hindi naman ikinatuwa ng netizens ang ginawang ito ni Tito at Joey. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Sa October 24, this year, magfi-15 years na ang It's Showtime. Antayin ko ang pagluhod ni Master Joey De Leon. Paano ka paluluhod kung nasa sementeryo ka na? Wala namang nagpaparinig. Si Joey De Leon lang talaga ang sensitive at iyakin. Basta ako nanonood ng Showtime at Itbulaga. Mukhang bothered na ang TVJ kasi may katapat na. Dapat quality entertainment. Yan ang hinahanap ng mga tao, hindi yung pagyayabang kung gaano nakatagal kasi kung boring na panoorin, lilipat talaga yung iba sa kabila. Eto talagang si Joey mapagpatol sa mga issue. Kalma lang po, tuloy lang ang trabaho, wag nang magparinig ng magparinig. Wala naman na kayong dapat patunayan eh. Dapat, confident na kayo kung ano man ang naabot ng Itbulaga. Kaya work silently na lang po at wag nang pansinin at patulan. Deadman na lang. Mas humahanga ako sa mga artista na hindi magaling magparinig, magpasaring, maghamon at manira ng kapwa artista. Yun bang alam ang salitang respeto? Just saying. Aminin mo na. End na po ng time nyo, TVJ. Hindi habang panahon na inasa itaas kayo. Alam mo Joey, at that time sa pag-start nyo, ilan lang ang programa sa television sa Pilipinas. Akala mo ba kung magkasabay pa kayo sa Showtime noon, makakaabot kaya kayo ng 4 na dekada? Kaya wag pa na yang yabang, alalahanin mo, nauna kayo. Dahil kung nagkatapat kayo at sing edad nyo si Vice at pareho kayong nag-start that time, I don't think kung buhay pa yung Itbulaga. Swerte ka lang wala kayong kakompetensya like Showtime noon. Pag nagkataon, matagal nang nawala yung Itbulaga na yan. Kaya wag ipagmayabang ang pagiging 4 na dekada. Tanggapin nyo na lang na may katapat na kayo. Paano ba yan? 15 years na sila this year. Aabangan ko talaga ang pagluhod mo sa It's Showtime. Sana may isang salita kang mayabang ka. Karma yan dahil inagaw nyo ang slot ng Showtime sa TV5. Ayan tuloy sila yung napunta sa GMA. Nag-iingay para tumaas yung rating. Sad na kasi eh. Huwag maging bitter o masungit. Matanda ka na. Dapat nga isa kang ehemplo sa kabataan. Ituro mo ang mga magagandang asal. Ano yan? Hanggang kamatayan talagang madadala mo ang ugali mong mapagmataas o ma-pride? Anong tingin nyo sa mga sarili nyo? Diyos? Diyos ba kayo para sambahin niyang mga pa-victim yung salita? Magbago ka na, matatanda na kayo. Mahirap na yung may galit o sikip sa dibdib. Baka atakihin kayo sa puso niyan. Hindi na patagalan yan. Ang boring na kasi ng Itbulaga eh. Tapos hambog pa si Joey De Leon. Kaya naiinis ang tao. Hirap ng tumatandang paorong. Dito pa lang not recommended na sa young viewers. Lord, kayo na po ang bahala. Pati na rin po sa tagapagtanggol nila, idamay nyo na rin po sila. Sige, tandang Joey, hihintayin namin yan sa October. Ang pagluhod mo. Yung taong mahilig magparinig, napipikon din pala. Wala na kayo. Kahit halimbawa ipagtabi pa kayo na kunwari may establishment sa lungsod tapos si Joey ang may-ari at katapat naman si Vice Ganda, abay syempre mas marami ang bibili kay Vice Ganda. Real talk lang yan. Grabe na talaga yung mindset ni Tito at Joey. Yung fans lang ang nag-aaway tapos sinali pa yung ibang noontime. Gusto ko lahat ng host sa Itbulaga, puwera na lang sa dalawang yan. Dati si Joey idol ko sa comedy, ngayon hindi na. Gumagawa na ng issue para mapag-usapan sila. Nag-uumpisa na naman tong mga to. Ganyan na ganyan sila pag nalalampaso eh. O, Pepsi muna kayo dyan para sa mainit na panahon. Ipinagmamalaki mo yung longest. Syempre, longest kayo kasi mas una kayong ipinanganak. Eh ngayon, may baguhang mga host na mas magaling sa inyo. Hindi nyo tanggap. Hamon kayo ng hamon. Dapat wag kayong bitter TVJ. Dapat masaya kayo kasi matatanda na kayo. At syempre, mag-retire na kayo.
Sila yung mga papalit sa inyo at least here in Philippines. Maganda pa rin ang takbo ng showbiz industry natin. Parang ayaw nyong mapalitan kahit uugod-ugod na. Sige pa rin kayo? Hay nako! Aanhin nyo naman ang 5th longest running noontime show kung nalulugi na at kung may nakabimbing 800 million pesos. Pinakain na nga ng alikabok ng It's Showtime ang Itbulaga ni Lolo Pepsi Joey Paloma. Abangan ang muling pagluhod after luhuran si Pepsi Paloma. Eraserheads, muling sisikat ang awitin nyo, yung Spolarium. Umabot lang naman sila ng ganong katagal nang dahil din sa mga TV network na nagpasilong sa kanila at dahil din sa tape. Kaya wag na lang sana maging arrogant. Dapat magpasalamat sila, lalo na sa GMA na nagpatuloy sa kanila sa mahabang panahon. Nakakatawa naman na yung kalaban mong programa ang pagbibintangan mo na wala namang kinalaman dyan sa isyong yan. Mahilig ka kasing magparinig o magpatama, ngayon mapagbintang ka na din. Bastusan daw sabi ng matanda na madalas niyang gawin. Mag-Pepsi muna kayo pampalamig sa mainit na panahon. Hindi ko talaga gusto ang timpla ng pananalita nitong si Joey De Leon. Sa totoo lang, tikom lang ang bibig ng It's Showtime at sobrang laki ng respeto nila sa TVJ at Itbulaga. Dapat hindi ang Showtime ang pinapatamaan ni Joey. Dapat ang mga netizens na kampo ng Tape Incorporated at vloggers na nagkakalat nito. Anong masasabi nyo sa ginawa ni na Tito at Joey? Ang It's Showtime nga ba talaga ang pinatatamaan nila? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mapanood pa ng mas maraming netizens. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz updates. Salamat!